Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang movie na You Should Have Left. Nagsimula ang pelikula sa batang babae na si Ella. Makikita itong nagising dahil sa ingay na narinig sa labas ng kanyang kwarto. Ilang sandali pa ay sumilip siya sa gilid at nakita ang isang anino ng lalaki. Nang lumingon siya ay agad na nawala ito. Hindi naman maiwasan ng bata na magsalita ng hindi maganda. Naiinis siyang bumangon at isinara ang pinto ng kanyang kwarto at agad na bumalik sa kama. Sa kanyang paglingon, nagulat siya sa lalaking nakaupo sa kanyang tabi. Garalgal ang boses ng lalaki habang sinasabi nito na huwag magsalita ng hindi maganda dahil masama ito. Tinatakot siya ng lalaki habang hawak nito ang kanyang bibig at tinanong kung gusto niyang malaman ang isang bagay na ikatutuwa niya. Nagising ang batang babae mula sa isang bangungot at tumingin sa paligid ng kanyang silid. Nagulat na lamang siya nang makita ang lalaki sa panaginip, at mabilis siya nitong sinakal. Sinabi nito na ang tinutukoy niyang ikatutuwa niya ay ang kanyang ama. Sa mga sandaling yun, biglang nagising ang ama na si Steven mula sa kanyang bangungot. Agad siyang bumangon at pinuntahan sa kwarto ang kanyang anak para tingnan ito. Isang araw, binisita ni Steven ang kanyang asawa sa isang movie set. Ngunit hinarang siya ng mga security guard. Habang siya ay naghihintay na payagang makapasok, narinig niya ang kanyang asawa na si Susan na gumagawa ng isang eksena sa kama. Dahil dito bigla siyang nakaramdam ng inis at selos. Pagkatapos ng shoot, humingi ng paumanhin sa kanya ang kanyang asawa sa pangyayari. Sinabi nito na ginalingan niya ang pag-arte dahil gusto niyang mapasama sa listahan ng mga kukuha ng artista. Ipinaalam naman ni Steven na hinarang siya kanina ng security guard. Sinabihan niya din ang kanyang asawa tungkol sa pagiging mapusok nito dahil hindi na nakakatuwa. Ilang sandali pa, ng gabi ding yun, ang mag-asawa ay makikitang nakaparada sa isang burol kung saan matatanaw ang lungsod, at silang dalawa ay nag-tiktok sa loob ng sasakyan. Pagkatapos ng mahaba-habang tiktokan, nagplano silang umalis sa bansa upang magbakasyon, bago pumunta si Susan sa London para sa isa pang shoot. Kinabukasan, nag-book sila ng isang bahay sa Wales, at hindi nagtagal nakarating ang pamilya sa bahay bakasyunan. Nang gabi ring yun, makikita ang batang babae na gumagawa ng shadow puppet sa kanyang silid. Nang biglang may lumitaw na anino, lumingon ang batang babae at nakita ang kanyang ama na paakyat sa hagdanan para patulugin siya. Sinabi niya dito ang tungkol sa anino, ngunit hindi ito pinansin ni Steven, sa halip ay pinatulog na siya. Nang makaalis ang ama, ang batang babae ay mabilis na nagtalukbong ng kumot. Ilang sandali pa, sinabihan ni Steven ang kanyang asawa na bababa lang siya para patayin ang mga ilaw habang nagpatuloy naman si Susan sa panunood ng mga vlog ni Agnes Project sa kanyang laptop. Sinilip niya ang oras alas 6:35, nanatiling siyang abala sa panunood habang naghihintay sa kanyang asawa. Samantala, bumaba si Steven at sinubukan na patayin ang isang ilaw na tila hindi napatay. Patuloy siyang pumasok sa mga kwarto at nakita pa ang iba pang switch at isang laundry room na konektado dito. Sa laundry room, nakita niya ang isang Polaroid na larawan na nakadikit sa dingding. Ang larawan ay isang lalaki na tila nakatayo sa isang basement. Hindi na niya ito pinansin. Pinatay na niya ang mga ilaw at umalis papuntang kwarto. Habang isinasara niya ang pinto, bumukas muli ang ilaw. Bumalik na siya sa silid at nadatnan niyang mahimbing na natutulog ang kanyang asawa. Ginising niya ito at sinabi nitong nanaginip ito ng nakakatakot. Nalilito naman si Steven sa pagkakatulog niya ng ganun kabilis, dahil sandaling oras niya lang itong iniwan. Ang totoo ay hindi niya namalayan na halos 5 oras na siyang wala. Kinaumagahan, nagising ang ama at nakakita ng note sa kanyang nightstand. Nag-iwan ang mag-ina ng note na sila ay mamamasyal. Ilang sandali pa, makikitang nagsusulat si Steven sa kanyang meditation journal, habang sinusundan niya ang app na pinakikinggan niya, na nagbibigay sa kanya ng mga tagubilin kung ano ang isusulat. Samantala, habang namamasyal ang mag-ina, tinanong ng batang babae ang kanyang ina kung bakit maraming tao ang ayaw sa kanyang ama. Nangamba naman na sabihin ni Susan sa kanyang anak ang tungkol sa nakaraan ng ama. Lumilitaw na si Steven ay ikinasal sa ibang babae bago siya. Ngunit, nabiyudo ito nang ang unang asawa ay nalunod sa bathtub at nagkamatay. Binanggit din niya sa anak na pinaghihinalaan ng mga tao na ang kanyang ama ang pumatay sa unang asawa, bagamat napawalang sala siya sa paglilitis. Samantala, nang maubos ang tinta ng kanyang ballpen, pumunta siya sa bayan para bumili ng mga gamit. Pagkarating doon,
Tinanong niya ang tindera kung kilala nito ang may-ari ng bahay bakasyunan, pagkatapos ay misteryosong binigyan siya ng tindera ng isang drafting triangle, at sinabi sa kanya na sukatin ng tama ang mga anggulo ng kanilang tinutuluyang bahay. Naguluhan naman si Steven sa mga sinabi ng tindera. Este tindero pala. Ilang sandali pa, nakauwi na siya sa bahay at sa kanyang pagdating, hindi napigilan ni Susan ang kanyang anak na magtanong kay Steven tungkol sa mga bagay na sinabi niya tungkol sa asawa. Hindi naman ito nagustuhan ni Steven, nagkaroon sila ng maliit na pagtatalo. Sinabi niya kay Susan na bata pa ang kanilang anak at hindi pa dapat malaman ng bata ang mga bagay na yun. Uminit ang kanilang pagtatalo at ilang sandali pa ay lumabas si Susan at iniwan si Steven. Ilang sandali pa ay nakita ito ni Steven na may kausap sa telepono. Nang gabing yun, nakaramdam ng inis si Steven sa asawa, naglalaban ang kanyang damdamin sa selos at kawalan ng tiwala kay Susan. Habang naliligo ang asawa, tiningnan ni Steven ang mga mensahe sa cellphone nito. Pagkatapos, tinignan din niya ang iPad at ang laptop nito para sa anumang mga email at message na maaaring itinatago ng kanyang asawa. Gayunpaman, wala siyang nakitang kakaiba. Nang matapos maligo si Susan ay humingi siya ng paumanhin dito at nakipag-ayos. Nang gabi ring yun, hindi makatulog si Steven, mahigit 1 oras na siyang nakahiga ngunit hindi siya dinadalaw ng antok. Pumunta siya sa silid at nakinig sa meditation app sa kanyang cellphone. Maya-maya ay bigla siyang nagising, nakaidlip pala siya ng sandaling oras. Binuksan niya ang kanyang journal at nagulat nang may nakitang nakasulat dito. Sinasabi sa sulat na siya ay umalis na sa lugar na yun. Nakarinig siya ng kakaibang tunog sa likuran at paglingon niya ay nakita niya ang 3 shelves ngunit wala naman kakaiba dito. Samantala, makikita naman sa salamin ang kanyang refleksyon, ngunit hindi nito ginagaya ang kanyang mga galaw. Pagkatapos ay nakarinig siya ng isa pang ingay at lumingon muli. Nakita niya ang isa pang pinto sa pagitan ng 2 shelf, binuksan niya ang pinto. Nakakita siya ng hagdanan hanggang sa dinala siya sa isa pang silid sa basement. Nakita niya ang isang anino ng isang lalaki at ang liwanag na kumikislap mula sa isang Polaroid camera. Pagkatapos ay biglang nawala ang lalaki. Naglakad siya palapit at nakita niya ang mga larawan na nakakalat sa sahig. Kinuha niya ang isa at nakita ang isang larawan niya na natutulog sa tabi ng kanyang anak. Siya ay nalilito at natatakot, nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita niya ang teddy bear ng kanyang anak sa sahig. Kasunod nito, nakita niya ang mamasa-masa at walang buhay na katawan ng kanyang anak at agad itong binuhat. Takot na takot si Steven sa nakita kaya't sinampal niya ang sarili ng paulit-ulit. Pinipilit niya na panaginip lang ang lahat. May nakita siyang bote sa sahig at binasag ito. Gumamit siya ng basag na bote para hiwain ang kanyang braso, pero walang nangyayari, kaya't nagpa siyang isaksak ang basag na bote sa kanyang leeg, kung saan bigla siyang nagising mula sa isa pang bangungot. O teka kaibigan, nasa exciting part na tayo. Baka naman pwedeng palike naman ng video ito. At kung bago ka naman sa ating channel, ay pasubscribe na rin. Enjoy watching, maraming salamat! Kinabukasan, sinabi niya sa kanyang asawa ang tungkol sa secret door sa likod ng mga shelves papunta sa laundry room. Pagkatapos ay nakita din ni Susan ang kaparehong larawan na nakita ni Steven nung nakaraang gabi. Ilang sandali pa ay makikitang nagtatalo na ang mag-asawa tungkol sa pamamalagi nila sa bahay na yun. Naiinis na si Susan na magstay pa dito kaya't nagpa siya itong umalis na. Habang nag-iimpake si Susan, kinausap niya ang anak tungkol sa kanilang mga plano sa pag-alis niya patungong London. Samantala, pinapanood ni Steven ang kanyang pamilya na naglalaro sa labas nang biglang gamitin ni Susan ang telepono, at doon ay napagtanto niya ang kanyang hinala na may ibang lalaki ito. Nakita at nabasa niya ang reply ng lalaki sa isang cellphone nito. Tama ang hinala niya na niloloko siya nito. Bumalik siya sa silid na may 3 shelves upang hanapin ang journal at ang nakita ang parehong mensahe na nakasulat dito. Kinumpirma niya na hindi niya panaginip ang bahaging yun. Napansin niyang may iba pang nakasulat sa susunod na pahina. Binuksan niya ang pahina at nakakita ng isa pang mensahe na nagsasabi sa kanya na huli na ang lahat. Ilang sandali pa ay lumabas ng bahay si Steven at hiniling na makausap ang asawa. Sinabihan niya ang kanilang anak na pumasok muna sa loob ng bahay. Kinausap niya ang asawa tungkol sa lihim na cellphone nito at inamin nitong may karelasyon siya na isang artista. Hindi na nagtagal pa si Susan, umalis siya ng bahay, iniwanan ang kanyang anak at asawa sa bahay na iyon. Samantala, sinubukan namang gumawa ng pagkain ni Steven para sa anak. Habang nilalaro ng bata ang kanyang scooter ay aksidente niyang natabig ang isang tasa ng tubig sa counter. Maya-maya pa ay sinabi niya sa kanyang ama na hindi niya gusto ang lugar, kung saan madalas siyang nagkakaroon ng masamang panaginip.
Pagkatapos masagi ng anak ang isang tasa ng tubig sa counter at napansin ng ama ang tubig na natapon, gumawa siya ng isang eksperimento upang tapusin ang tubig na naghihiwalay sa dalawa. Pagkatapos ay ginamit niya ang tatsulok na binigay ng tindero, sinukat niya ito at nakakita ng anomalya sa anggulo sa pagitan ng dingding at sahig. Sinukat ng mag-ama ang kusina at namangha sila nang makita na mas malaki ang loob ng bahay kaysa sa labas. Ilang sandali pa ay nilamig ang bata sa labas kaya't nagpa siya itong pumasok sa loob upang kuhanin ang kanyang kumot. Pinagmamasdan ni Steven ang anak mula sa labas at napagtanto niya na wala na ito sa kanyang paningin. Pumasok siya sa loob. Makikitang nagkahiwalay ang mag-ama sa loob ng bahay. Sinubukan niyang hanapin ang anak at napansin niyang patuloy na nagbabago ang loob ng bahay. Ang dalawa sa kanila ay tila nakakaranas ng magkahiwalay na pangitain sa mundo ng panaginip. Ilang sandali pa ay muli silang nagkasama. Sinubukan ng ama na tawagan ang asawa upang bumalik ito at dalhin ang kanilang anak na babae pero nakapatay ang phone niya. Pagkatapos ay tinawagan niya ang tindero, nagtanong kung may alam itong serbisyo ng taxi sa lugar. Sumagot ang tindero ng wala at palihim na nagsalita tungkol sa bahay. Sinasabi nito na ang dyablo ay nagtatayo ng isang tore at nangongolekta ng mga kaluluwa mula roon. Samantala, desperado nang makatakas sa bahay kaya nagpa siya ang mag-ama na maglakad sa bayan. Paglabas nila, nakakita sila ng isang lalaki mula sa loob ng bahay. Pinagmamasdan sila habang papalayo sila rito. Dahil wala nang ibang pagpipilian, kinumbinsi ng ama ang kanyang anak na magstay ng magdamag sa bahay. Samantala, habang sila ay natutulog, si Steven ay muling pumasok sa mundo ng panaginip. Dito ay makikitang desperado siyang hinahanap ang kanyang anak. Nagising siya at natagpuan ang kanyang sarili sa basement kung saan makikita ang bangkay ng kanyang unang asawa. Pagkatapos lumabas siya sa basement at tumakbo sa hagdanan, napunta siya sa silid na may 3 shelves. Pumasok siya sa silid at nakita ang kanyang nakaraan na umalis ng bahay upang pumunta sa bayan. Pumunta siya sa kanyang journal at sumulat sa kanyang nakaraan tungkol sa pag-alis ng bahay. Nakita niya din ang nakaraan nilang mag-asawa nang una silang dumating sa bahay. Hindi nagtagal, nakilala niya ang sinasabing may-ari ng bahay na tila demonyo gaya ng paniniwala ng mga nakatira malapit sa kanila. Binihag nito ang kanyang anak, at katulad nito ang kanyang anyo upang konsensyahin siya. Sinabi nitong ibabalik lamang sa kanya ang anak sa isang kondisyon, na gagawin ni Steven ang mga dapat niyang gawin. Pumayag si Steven sa kondisyon at dahil dito, ibinalik ang kanyang anak sa kanya. Kinabukasan, bumalik si Susan sa bahay at ibinigay ni Steven ang anak dito, at sa wakas ay pinagtapat niya ang tunay na pangyayari sa paligid ng pagkamatay ng kanyang unang asawa. Sinabi niya dito na kaya ito namatay ay hindi niya ito tinulungan noong nalulunod ito habang naliligo sa bathtub. Pinanood lang niya itong mamatay dahil matagal na siyang miserable sa pakikisama dito. Sa pagtatapos ng pelikula, malalaman na ang espiritu ni Steven ang nasa loob ng bahay. Siya ang imahe na nanunood sa kanyang sarili at sa kanyang anak nang umalis noong gabi. Ang kanyang kaluluwa ay tuluyan ng nakakulong sa loob ng bahay. Tanggap niya na hindi niya kayang tumakas sa sarili niyang anino. Sinubukan niyang isulat lahat ang mga mensahe sa kanyang journal. Binabalaan ang kanyang nakaraang sarili sa pagsasabing, "You should have left." Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.